best supporting actress is Caridad Sanchez. Sa Film Academy at saka sa mga kasamahan ko sa Electoral College, nagpapasalamat ako sa inyo. I know we are the most credible, most knowledgeable group that judges each category. Salamat hindi ninyo ako finailed and you believe in me. Maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat. Hi! Yes! Hi! Kumusta? Okay. Salamat, salamat. Tita Karing, congrats. Isa na naman tong award. Pang-labing-anim na to. Ang galing-galing niyo talaga, Tita Karing. Oo nga, biro mo, sa edad mong yan, nananalo ka pa rin ng acting award. Ganito na ba ito katanda talaga? Sabi mo ang edad. Okay lang, okay lang. Ano ba ho talaga ang sekreto ninyo, Tita Karing? Oo nga, Tita Karing. Ano ba talaga ang sikreto mo kung bakit hanggang ngayon, matapos ang ilang dekada, nananatili ka pa rin haligi ng showbiz industry? Tinuturing siyang isang institusyon sa larangan ng pag-arte. Walang sino man ang hindi naiiyak kapag napapanood siyang umiiyak at wala ring hindi natatawa kapag nakikita siyang nagtataray at nagpapatawa. Nagmula siya sa mga Visayan movies at ngayon kilalang-kilala siya hindi lamang sa kanyang kakaibang husay sa pag-arte, kung hindi maging sa kanyang tapang at talino. Ngunit sino nga ba siya bago niya nakamit ang kasikatan at tagumpay? Mga kapuso, saksihan po natin ang makulay na kwento ng buhay ni Miss Caridad Sanchez. Niyan na din ang ating first honor. Kuya. Tatay. Congratulations! Salamat po. Nga, patanaw akong imong medalya. Patingin nga. Kuya, nasasakal ako. Magaling to eh. Dapat Caridad hanggang matapos ka ng high school, first honor ka. Para naman maging valedictorian ka, di ba? Susubukan ko, kuya. Ano susubukan? Gagawin mo para maging madali sa'yo ang kolehiyo. Tsaka kailangan makatapos ka. Alam namin kayang-kaya mo. Proud na proud kami sa bunso namin. Unya na lang, istoryahay. Mga 1,000 na. Halika. Caridad! Caridad! Tanaway ni! Caridad! Oh! Ay, si Tita Duran at si Bancho Magalunan ako mga iniidolo ko. Pag-ubago yan, Day. Binili ko bisin maubos ang baon ko. Ako na lang. Sige! Itong dalawang ito, ang hilig-hilig sa artista. Okay, Karing. Huwag mong sasayangin yung oras mo dyan sa mga artistang yan, ha? Ang pag-aaral, ang asikasuhin mo. Wala, kaya na, halika na. Oh, guwapa kaayo, guwapo ni Pancho. Halika, kain na tayo. Sige. Simula pagkabatay, kinagigiliwan na ni Caridad ang mundo ng pelikula. Subalit ni minsan, hindi niya inakalang makakapasok siya sa makulay na mundo nito. Hanggang sa isang araw... Ganda ito isa natin. Dito. Yan. Diyan. Mupo ka dito. Mupo. Ha? Teka lang, Crescencia. Ano bang ginagawa natin dito? Ay, naku, siguradong hinahanap na ako sa amin. Papagalitan talaga ako. Sandali lang tayo. Dito ba yung mga iniidolo ko? Sina Tita Duran tsaka sina Pancho Magalona? Ay, ito pala yun. Ano diba? Di ba nanalo ka sa declamation contest sa school? At ang sabi mo sa akin, gusto mo mag-artista. Ipakikilala kita sa auntie ko. Producer siya at naghahanap siya ng babaeng may mahaba ang buhok. Sa tingin ko'y pwede ka. Ay, naku. Parang hindi pwede. Naku, magagalit sa akin si tatay tsaka si mama at lahat ng kapatid ko. Caridad, hindi naman nila kailangang malaman eh. Tatago natin to. Oo
lang tayo dito. Oh, Criselda! Siya ba yung sinasabi mo sa akin? Opo, Auntie. Ang ganda niyo, di ba? Oo, maganda. Halika, Iha. Pabibihisan kita at sasama kita sa shooting. Naging extra si Caridad sa pelikulang Di Makaling. Labis niyang nagustuhan ng pag-arte, pero dahil batid niyang hindi sasang-ayon dito ang kanyang pamilya, inilihim niya ito sa kanila. May problema ho ba? Malaking problema, Karing. Kalat na sa atin na lumabas ka sa Di Makaling. At pinanood ko. At totoo pala. Kuya, patawarin niyo po ako. Natatakot po ako, baka hindi niyo po ako payagan. Talagang hindi ka namin papayagan dahil nakakaya yun. Lumalabas ka sa pelikula? Ano na sasabihin ng mga kaibigan natin sa atin? Hindi pa tayo kinakapos. At huwag mong dudungisan ang pangalan natin sa pag-aartista mo. Huwag mong maulit-ulit to. Dahil kapag inulit mo pa to, isisilid kita at pipitin sa sako. Hindi na po mauulit. Ikaw ba inasikaso mo ng papasukan mo sa koleyo? Ilang buwan na lang tapos na ang klase. Kuya, tumingin-tingin na po ako ng papasukan. Ano bang kurso ang kukunin mo, Karing? Tay, gusto ko po sanang maging lawyer. Ano? Abogada? Hindi pwede. Walang babaeng abogada na sumikat dito sa atin. Mag-nurse ka na lang. Tay, gusto ko po maging lawyer. Ano bang pumapasok sa isip mo, Karing? Una, pag-artista. Ngayon, abogada. Hindi pwede. Makinig ka sa amin. Yan ang makabubuti sa'yo. Tikyo, halika. Tingin mo mga papeles. Muling nabigo si Caridad sa kagustuhan niyang maging isang abogado. Hindi nagtagal, nawalan siya ng gana sa pag-aaral. Pero isang bagay ang kailanmay hindi niya ikinawala ng gana. O, Caridad, ipinatawag kita dahil gusto kitang alukin ng kontrata. Gagawin kitang contract star ng aking studio. Ang mga pelikula mo, ipapalabas natin dito sa Visayas. Sir, talaga po? Oo. Kaya lang, ang pinoproblema ko, hindi ba't ayaw ng pamilya mo na mag-artista ka? Ay, sir, wala pong problema. Si Mama po pumayag na po at nasa tamang edad naman po ako. Kaya ko na po mag-desisyon para sa sarili ko. Ay, naku, sir, payag na payag po ako maging contract star nyo. Magaling o ganon, magaling. Oh, tama-tama, nandito ka. Caridad, eto si Tony Cruz Jr. Siya ang magiging leading man mo. Bagamat tutol ang kanyang pamilya, naging sikat na aktres si Caridad sa Visayas. At hindi rin nagtagal, naging kasintahan niya ang kanyang leading man na si Tony Cruz Jr. Sino? Parang si Marilyn Monroe kung lumakad ah. Siya? Si Caridad Sanchez yun. Bagong artista dito. Uy, akin yun ah. Sir, di po pwede. Meron po nagmamayari sa kanya. Yung leading man niya na si Tony Cruz Jr. Bakit? Kasal na ba sila? Hindi pa. Oh, di naman pala eh. Kaya nga akin yun. Day, nandito na naman yung lalaking tingin ng tingin sa imo. Nung isang araw, kunwari namamaril dun sa shooting natin sa gubat, pero ang totoo, ikaw lang naman talagang gusto bistahin. Day, baka may gusto yan sa imo. Oh? Ay, Day, mukha naman mahiyain. Oh, nandito ka lang pala. Tingnan niya. Director, excuse me. Halika't may papakilala ko sa'yo. Dali lang. Day, Day, papalapit na, Day. Huh? Ayan na, oh. Caridad. Ay po. Eto si Fernando Po Jr. Matagal ka na niyang gusto makilala, kaso hindi ka raw niya malapitan. Kaya eto na. Caridad. Karing na lang. Rani,
Oh, maiwan ko muna kayo. Ay, sige ho. Samahan mo kaya ako magmerienda. Sige, Day, ha? Sige. Bukaw po. Alam mo, sigurado ako na anak ka ni Fernando po, Senyor. Bakit? Di ba junior ka? Ring. Alam mo ba kung paano i-spell sa Kapampangan ng salitang coffee? Dili. Coffee. C-ho-hef-hef-hi-hi. Coffee. Ang necktie. Sige nga, paano? Necktie. Hen-hi, sikiti, hai-hi. Necktie. Ha? O sige nga, paano ang... Mula sa tagpong iyon, magsisimula ang isang pagkakaibigang tatagal ng mahigit 5 dekada. Ay, Tony, naku, pasensya ka na. Ngayon lang natapos yung shooting namin eh. Dahil ba talaga sa shooting kaya ka ginabi? Bakit ganyan ang tono mo? Tugag tinood! Sumasama ka ba kay Fernando po Jr.? Rani? Magkaibigan na kami ni Rani. Sinungaling! Ring. Anong ginagawa mo rito? Ran, hindi na tayo pwede magkita. Lumayo ka na sa akin. Ha? Bakit? Basta, huwag ka na maraming tanong. Ran, may kasintahan ako. Hindi maganda nakikita tayo magkasama. Kaibigan kita. Ba't pinapalayo mo ko? At yung pasang yan, saan mo nakuha yan? Ha? Wala, nabunggo lang ako. Hindi ako naniniwala. Sino may gawa niya sa'yo? Si Tony? Huwag mo nang sisihin si Tony para hindi na lumaki yung gulo. Hindi ako papayag na may trumato sa'yo ng ganyan. Kaibigan kita. Walang pwedeng manakit sa'yo. Ran! Rani, hindi ka ba nabigyan ng pangaral ng tatay mo? Na ang babae minamahal, hindi sinasaktan. Nagtaksil siya. Dapat lang talaga nasaktan ko siya. Para magkaibigan lang kami. Hindi ako naniniwala. Dapat lang nasampalin ko si Caridad dahil taksil siya. Kung makikita ko siya ulit, baka hindi ko na maisip kung ano pang pwede kong magawa sa kanya. Paraanin mo nga ako. Ipinagtanggol ni FPJ si Caridad, subalit sa halip na maayos ang lahat, pagmumulan pa ito ng problema para kay Caridad. Tao po? Magandang hapon. Andiyan ba si Tony? Si Kuya Tony po. Umalis na po siya kaninang madaling araw. Nagmamadali po. Teka lang po Iniwanan niya po to para sa inyo. Habang binabasa mo ito, wala na ako. Umalis na ako patungong Maynila. Doon na ako mag-aartista. Kalimutan mo na ako. Mas mabuting magkalimutan na tayo. Paalam, Tony. Sakit lang eh. Sige na, tama na, Day. Ring.
Ayos ka lang ba? Oo, ayos lang ako. Huwag mo ko intindihin, Ran. Day, iwan ko muna kayo, ha? Alis ka? Kaya ako naparito para magpaalam. Mabilisan na eh. Kailangan kong bumalik ng Maynila. May gagawin akong pelikula eh. Hindi ka ba masaya para sa akin? Ay, hindi naman yun, Ran. Masaya naman ako. Masayang masaya. Naisip ko lang, nawalan na ako ng kasintahan. Dahil naman mawawalan ako ng kaibigan. Hindi naman ako mawawala sa'yo. Magkaibigan pa rin tayo. Pangako yun. Basta. Pag napadpad ka ng Maynila, hanapin mo ako. Mamamasyal tayo. Huwag mong kakalimutan ha. Hintayin kita. Saka huwag ka na umiyak. Ayoko nakikita ka umiiyak. Paano? Una na ako. Iiwan mo na ba pag-aartista mo dito? Matapos na po ang kontrata ko sa VN Studio at kay Mr. Bacalso. Hindi na po ako nag-renew. At magusto ko pong subukan ng kapalaran ko sa Maynila. Anak, hindi ka mapapansin sa Maynila. Panay mistisa lang ang sumisikat doon at hindi ka mistisa. Kahit na po, susubukan ko pa rin po. At makailangan kong mahanap si Tony. Gusto kong magpaliwanag sa kanya. O, sige na, Iha. Kagabihin ka sa daan. Yung address ng pinsan mo, si Luz, madali yung makita. Madali mo yung mahahanap pag mula doon sa pier. Salamat sige na. po, Tay. Sandali lang. Ayaw kitang umalis. Gusto kitang pigilan. Kasi masakit sa isang nanay na makitang umaalis ang anak niya. Pero alam ko ito ang gusto mo, kaya hindi kita pipigilan. Salamat, Ma. Wala kami doon para gabayan ka. Pero ito tatandaan mo, ha? Hindi sa lahat ng pagkakataon nakatayo ka. May mga oras na babagsak ka. Pasusubsob. Huwag kang gagapang na parang ahas, ha? Kailangan tumayo ka. Maglakad, tumakbo kung kinakailangan. At harapin mo ng buong tapang lahat ng mga pagsubok mo, ha? Mga unang 500 piso, isang maleta ng kanyang mga damit, isang unan at isang banig. Nilisa ni Caridad ang Cebu at lumuwas patungong Maynila upang dito ipagpatuloy ang pag-aartista at para hanapin si Tony. O, Mang Iha, magpalamig muna kayo, oh. Salamat ho. Anong oras ho uuwi si Tony? Naku, hindi ko alam kung anong oras uuwi ang anak ko, eh. Maaari ho bang hintayin na lang ho namin siya? O sige, lagi namang bukas ang bahay na to sa'yo, Karing. Salamat ho. O sige, iwan ko muna kayo, ha? Karing,
Ilang beses na tayong pabalik-balik dito, hindi pa rin natin siya madatnan. Eh baka naman pinagtataguan ka na ni Tony. Ewan ko. Ay, hindi naman siguro, Luz. Alam mo, may pinagsamahan din naman kami ni Tony. Gusto ko lang naman siya talaga makausap. Lilinawin ko babaga sa kanya. At saka, isa pa, baka matulungan niya ako sa pag-aartista ko. Napakasikat niya na dito. Hintayin na lang natin, ha? Oh, inom ka muna. Karing, bakit? Napapagod lang ako, Luz. Pumunta ako dito sa Maynila para mag-artista. Hindi pala ganun kadali. Alam mo, tama si Mama. Na ang gusto nila dito, mga mapuputi. Hindi naman ako maputi. Paano ako sisikat dito? Karing, huwag mo nang isipin yun. Luz, paano hindi ko maiisip? Lahat ng baong kong pera, ubus na eh. Hindi pa ako nag-aartista. Tapos, hindi ko pa nakakausap si Tony. Ako na. Hello? Ha? Ton! Anong ginagawa mo dito sa Manila? Ay, Tony, sinundan kita dahil gusto ko sana magpatulong. Gusto ko maging artista dito. Nako, sikat na Hindi sikat ka pwede mag-artista dito. Ha? Bakit naman? Ikaw pwede ka maging artista, ako hindi. Naku, sikat na sikat ka na. Bumalik ka na dun sa Cebu. Huwag ka na mangarap na mag-artista dito. Dahil mga mestiza lang pwede sa mga pelikulang pang Maynila. Doon ka na sa Cebu. Susunod na ako sa'yo. Lulundag ako at malulunod. Hindi alam ng pamilya ko kung saan ako hahanapin. Uwi na nga lang ako. Bakit ang itim mo? Kung pangit ako, pangit ka rin naman, ha? Pero ang daming tumitingala sa'yo. Bakit sabi nila hindi pwede ang mga kayumangge? Ang mestiza lang ang pwedeng sumikat dito sa Maynila. Na ang kayumangge, pangit. Ikaw, maitim ka. Bakit
Bakit ang daming nagmamahal sa'yo? Kailangan tumayo ka. Maglakad, tumakbo kung kinakailangan. Harapin mo ng buong tapang lahat ng mga pagsubok mo, ha? Sa kabila ng mga pangyayari, hindi pinanghinaan ng loob si Caridad. Bagkus ay lalo pa siyang nagpursigi upang matupad ang kanyang pangarap. Maghapon ako naghintay sa imo. Akala ko na paano ka na. Nagtabuyan niya ako, Luz. Nino, si Tony. Di ba sinabi ko na sa'yo, huwag mo nang puntahan ng lalaking yon. Ayan ang napala mo. Sakit? Pero hindi ako susuko. Ano nang plano mo ngayon? Ewan ko. Alam mo, kung meron lang kasing ibang makakatulong sa akin sa pag-aartista eh. Ay, Luz! Meron pala akong isang kaibigan dito sa Maynila. Ay, naku, tawagan mo siya sa Premier Production, yung numero doon. Hello? Premier Production? Pwede kong makausap si... Fernando Po Jr. Si Fernando Po Jr. Alam ko ho, nandito siya. Naglalaro ho ng basketball. Sandali po, tatawagin ko muna. Wala ka rin. Tinawag na. Ikaw na yan. Nahiyan na talaga ako. Sige. Hello? Hello? Ring? Hello, Ring. Ikaw ba to? Kailan ka pa rito sa Manila? Nasaan ka? Andito ako sa may pinsan ko sa may Sampaloc. Number 19, Navarra Street. Oh, sige. Magkita tayo bukas, ha? Pupuntahan kita. Sige magkita tayo bukas, ha? Sige. Bye-bye. Salamat, Ron, ha? Salamat at nakipagkita ka sa akin. Diba, sabi ko naman sa'yo, nandaan ka ng Maynila. Pupuntahan kita kagad. Ano nga palang pakay mo rito? Alam mo, Ron, gusto ko sana mag-artista dito eh. Kaso nga lang, parang ang hirap makapasok. Parang gusto ko na nga lang bumalik sa Cebu. Huwag ka nang babalik ng Cebu. Akong bahala sa'yo rito. Tutulungan kita. Ngunit dahil magsisimula pa lang din si FPJ, hindi rin niya naipasok agad sa pag-aartista si Karing. Pero patuloy pa din ang kanilang komunikasyon sa pamagitan ng telepono. Kaya lamang ay nainip na si Karing. Ayoko na, Luz. Alam mo, inalok ulit ako ni Mr. Bacalso. Ibabalik na lang ako sa Cebu, doon lang ako mag-aartista. Sus, pastilan! Sumusuko ka na gayod? Hindi mo na itutuloy yung pangarap mo? Alam mo, tama yata sila eh. Na para sa mga mistisa lang yung pelikulang Maynila. Alam mo, sabi nga ni Rani, maghintay lang daw ako. Huwag daw ako mabalik ng Cebu, tapos tutulungan niya ako. Pagod na talaga ako. Karing, huwag kang susuko. Alam mo, paubos na rin ang pera ko. Pag naubos yun, wala na rin naman ako pagpilian. Babalik na rin ako ng Cebu. Wala. Hala, sige. Puntahan natin yung 3 studios. Yung Premier, yung LVN, at saka yung Sampagueta. Hanapin natin si Nazario Bas. Baka may maitulong siya sa iyo. Karen, wala na masyadong tao. Hapon na kasi tayong dumating. Si Nazario, malis lang daw sandali. Ay nako, sinyalis na talaga tulos. Parang hindi talaga ako para dito sa Manila eh. Para talagang pag Cebu lang ako. Alam mo, ganito lang gawin natin. Magpa-picture lang tayo sa makikita nating sikat na artista. Tapos, halika na nga, kumain na tayo. Gutom na ako eh. Nazario, saan ka ba galing? May pinuntahan lang ako. At tingnan niyo kung sino ang kasama ko. Eto si Artie Mayuga, PRO ng LBN.
At si Ate Maring Sevilla, pamangkin ni Doña Sisang ng LBN. Di ba artista ka sa Cebu? Oho. Bumalik ka sa Makalawa. At maganda ka na rin para sa screen test si Director Yoyong Fernandez. Ay, salamat po. Dapat na, yung suot mo, maganda. Ay, maganda talaga dapat. Teka. Ha? Ay, alam mo to? Maganda to eh. Kaso nga lang, medyo luma na nga lang. Tapos hindi na maputi. Tapos medyo madilaw-dilaw. Pero, paborito ko to. Patingin nga. Karing pwede pa to. Labhan lang to ng maayos. Tingnan mo, puputi yan. Mawawala yung dilaw. Sige. Pagandong talaga, bagay talaga to sa akin. Bagay talaga yan sa'yo, Nay. Ang ganda ko dito, oh! Kagwapo man, Day! Guwapang-guwapa! Aba! Ang ganda! Tsaka kung kukunin ka ng artista niyan. O Nazario, nasaan na yung sinasayang pupunta dito para mag-screen test? Andiyan na po siya na Director Yoyong. Tatawagin ko na po ba? Sige, papasukin mo. Sandali lang po. Caridad. Caridad, dali ka na. Ano, Art? Anong kasunod? Oo, sumasampal-sampal, babae ka! Hindi porket maputi ka, maganda ka. Dahil yung pagkatao mo, napakasangsang. Hindi mo ako kayang tapakan. Dahil kahit tapakan mo ako, babangon ako. Hindi ako mananatili sa putikan. Tandaan mo yan! Magaling. Anggap ka na sa role. Talaga po, Direktor? Ay, salamat! Salamat po! Salamat po! Salamat po! Ring, Uy, Rani! balita ko, artista ka na rito sa Manila. Ay, oo. Alam mo, hindi pa rin talaga ako makapaniwala. Sabi ko naman sa'yo, kaya mo yan. Ayaw mo lang kasing maniwala sa akin. Kayang-kaya mo maging artista dahil maganda ka at magaling. Hmm? Kayang-kaya mo silang lahat, pati yung mga mistisa dyan. Di ba sabi ko sa'yo, ikaw ang Marilyn Monroe para sa akin. Ay, si Rani talaga. Simula nang madiskubre si Caridad ng LVN Pictures, ay nagtuloy-tuloy na ang pagkinang ng kanyang makulay na karir sa pelikula at telebisyon. Taong 1972, nang matanggap niya ang kanyang kauna-unahang Best Actress Award para sa pelikulang Santiago. At magpahanggang ngayon, patuloy pa rin si Caridad sa pag-ani ng mga awards dahil sa kanyang kakaibang husay sa pag-arte. Tita Karing, ano po ba talaga ang sikreto ninyo? Palagay ko hindi sikreto eh. Kasi kilala nating lahat siya. Ang Panginoon. Di ba? Kilala natin. Kaya hindi sikreto kasi siya lang talagang pinupuntahan ko, kinakausap ko pag ako'y maligaya at malungkot. May tao ba kayong nakalimutan na gusto niyo pasalamatan? Actually, hindi ko naman siya kinalimutan eh. Kung hindi dahil sa kanya, matagal na akong bumalik. Kaya lang pagtungtong ko sa stage na nag-iisip ako sa lines ko, nakakalimutan ko siya. Nawawala siya sa isip ko. Isang pagkakataon na sinabi niya sa akin, Ring, napasalamatan mo na ang lahat, bakit ako nakalimutan? Sabi ko, hindi naman kita nakalimutan eh. Kaya lang natataranta ako. Pag ando doon ako, ito yung tatanggap ko ng award. Kaya... Sino nga po ba siya? Siya yung haligi ng industry. Siya yung kung tatawagin natin ang hari. Ran, sinasabi ko na sa kanilang lahat. Para ito sa'yo. Solo mo ito.
sa'yo. Tita Karing, hindi ko tatanungin kung ilang taon na kayo, but ang tatanungin ko is, ilang taon na kayo sa showbiz? 49 years In na ako showbiz. dito sa Maynila. Kung i-count mo sa Cebu, 51 na siguro. Paano ginagawa na you have maintained yourself active in your profession at ginagalang ng mga kasamahan? I think it's dedication, yung being consistent, pag-arte mo, ang buhay mo, sino ka ba, how you maintain your life, it's how you live. If you want to maintain the respect of the people around you. Respect with my family first, the respect of the people, the respect of the viewers, like I became a byuda. Now, ang tendency kasi ng ibang byuda is iba lang. They want to get married right away. I made a pact with God na if you be the central being in my life, then help me. So, hindi ba, pag byuda ka, medyo maraming temptation, stay away from that temptation, but it's the will of God, it's His love that will make you stay away from that temptation. Pero teka, ang ibig sabihin niyo po ba, nung nabiyuda kayo, hindi kayo na-in-love? Never. Never. Saan yun hinuhugot? Tita Karing, yung pinalaki mo, yung anak mo, nag-iisa ka. Hinugot ko yun sa mga anak ko. Ang mga anak ko ang inspiration ko. Lahat-lahat. What's your most challenging role? Muslim ang role ko. And then Marilu told me to be a real Muslim. So that was my challenging role because I almost died. Because of that scene where I was dying, you're dying of diabetes. Tinutuhanan ko. Mamaya-maya, ito na si Marilu. Stop! Stop! Pinatigil niya yung mga ilaw. Dahil? I was, yung hyperventilation. Hyperventilating? Ano yung maipapayo nyo doon sa mga, yung mga baguhang artista ngayon? Una, alisin natin yung yabang. Kung gusto mo sumikat at magtagal, huwag magyabang. So respect all kasamahan mo. Don't offend anybody sa kasamahan mo. Kasi ang buhay natin, maiksi lang dito sa industry ito kung hindi ka makikisama. Like, ang buhay ko, kailangan talagang malaman ng madla kung sino ako. Ito ngayon, sigwi tayo ngayon doon sa damit ko, na paborito kong damit. Dala-dala ko from Cebu hanggang dito, yun ang maswerte kong damit. Umikot muna ako sa 3 studio, LVN, Sampaguita, and Premiere. Nakita ako yung si Ate Maring, okay? Sabi ng Ate Maring, gusto mo mag-artista dito sa Manila? Abay, Ate Maring. Ito na ngayon, bibigyan ako ng screen test. Yoyong Fernandez was the director, Malvarosa was the movie. Anong isusuot ko doon? Totoo to, ginamit ko yung luma kong damit. 3 buwan kong hindi ginamit yon. Nilaban ko yon. Ang totoo talaga, tied yung nilaban ko. Oo, kasi medyo puti yung damit. Yun ang sinuot ko sa screen test ko. Now, bakit ako ngayon nandito? Because of that favorite dress ko and because of tie. Because my mother was the one who taught me to use tie. Meron pa bang inaasam-asam ang isang katulad ninyo to achieve or to accomplish? Consistency na lang. Tuloy-tuloy yung respeto nila. How I live na wala kang inaapi. Yung basta wala kang kalaban. Because lalo na sa profession natin, kukunti lang tayo, nagkikita tayo every now and then. Don't hurt anybody. Sa palagay ko lang, kontento na ako where I am now. Thank you very, very much. At pinahintulutan ninyong gamitin namin ang inyong buhay. Yes. Ako lang, Mel, na magpasalamat. Okay, magpasalamat ako sa magpakailanman. I'm given a chance to be here again. Ito ngayon ang buhay ko na talaga. Ngayon, yes. Pasalamat sa pamilya ko, first generation, second generation. Pasalamat sa mga taong who made me. And pasalamat also with Ty, who gave me this opportunity to be here again. Bagamat hindi siya kinikilalang isang superstar sa larangan ng showbiz, marami ang humahanga kay Caridad dahil sa tagal na panahon itinakbo ng kanyang career. Magpahanggang ngayon nga, paborito pa rin siya sa pag-arte. Sadyang kapansin-pansin ang kanyang husay at walang kaparis ang kanyang tapang sa pagharap sa mga pagsubok sa buhay at pagkamit ng tagumpay. Ako po si Mel Tiangco at ito ang kwento ng bawat isa sa atin. Ngayon,
bukas at magpakailanman. Magpakailanman hindi magbabago ang sinisigaw nitong aking puso. Magpakailanman, magpakailanman. Sa tuwing kinakailangan mo'y narito ako, handang dumamay sa